ito, Lord God. Ayan, di ba? Ayan, salamat. Salamat po sa lahat po ng nag-heart. Ayan. Ayan. Tayo po ay mag-umpisa na. Salamat po sa gabing ito na patuloy po na ako ay magamit ng atin pong Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin muli. Hallelujah, Lord. Salamat po, Ama, sa mabiyayang gabi, umaga, tanghali, na nararanasan ng bawat isa. Salamat po sa kalakasan po ng aming pangangatawan. Salamat sa buhay na ganap at kasiya-siya, Panginoon Lord. Salamat sa iyong mga salita na punong-puno ng pangako, Lord God, na ang bawat salitang ito, Lord God, ay baon-baon namin, bit-bit-bit-bit namin, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. At salamat din, Panginoon Lord God, dahil ang presensya mo, Panginoon Lord God, ay wala lamang, Panginoon Lord God, sa isang tao, Lord God, bagkus ang presensya mo, Lord, ay patuloy, Lord God, na ibubuhos mo sa bawat tahanan ng aking mga kapatid na ito, Lord God. Let your word speak to them, Panginoon Lord God, at patuloy na maranasan nila, Panginoon Lord God, kung paano mo katagpuin ang bawat isa, Lord God, ay patuloy na mapagpala nga po, Panginoon, sa iyong mga salita. Maraming salamat po, Ama, at patuloy mo po akong gamitin, Panginoon. Humihingi po ako, Lord God, ng tulong sa banal na espiritu. Wala po akong magagawa kung ako po ay hiwalay sa iyo, Panginoon. Kaya naman, I humble down myself, Panginoon Lord God, patuloy na nagpapasako po ako, Ama. Anumang preparation, Panginoon Lord God, ang akin pong ginawa, Lord God, ay pinababalutan ko po sa iyo ng kapangyarihan mo, Lord God. Let your power, Panginoon Lord God, ang patuloy na maluwalhati, Panginoon. And let your anointing flow sa bawat isa, Panginoon Lord God. Salamat po, Ama. Patuloy kang kikilos, Panginoon Lord God, sa buhay ng bawat isa. At ako po'y naniniwala, nananampalataya, Lord God, na may gagawin ka, Panginoon Lord God, sa bawat isa na narito. Salamat po, Ama. Patuloy na yung fellowship, genuine fellowship ng aking mga kapatiran na ito, Lord God, ay patuloy na marinig ng bawat isa. At ma-encourage po ang bawat isa sa bawat insight, Lord God, na mamumutawi sa mga anak mo. In Jesus' name. Salamat po, Ama. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakila. In Jesus' name, amen and amen. Ayan po. Salamat po. Ayan, glory to God. Salamat po at kaninang umaga po ay ako po ay ayan na message po, Mrs. Bebs. Salamat po. Happy birthday to you. Ayan, salamat po, Sis Bebs, sa muli pong paggamit at pagtitiwala po. Ayan, na ibinigay po sa inyo ng Panginoon. Tayo po ay dumako na po. Kung nabasa niyo po at nakita niyo po sa ating pong GC, yung title ko po is Walking in the Light. Ito po kasi kanina po is naging title na rin po kanina sa amin pong morning prayer devotion. Pero nung marinig ko nga po na wala daw pong speaker, gusto ko po mag-speak noong time na yon. Kaya lang po ay hindi po siguro siya iniadya. Kaya po siguro yung aking pong teksto na walking in the light din po, same po, ay dito ko po siguro, dito po inalaw ng Panginoon na mailatag. Amen. Yan, salamat po sa bawat isa. So, tayo po ay dumako na sa ating pong main text na mula po sa 1 John chapter 1 verse 7. 1 John chapter 1 verse 7. Ang sabi po dito, mga kapatid, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Amen. And sa NIV translation po, sabi po dito, God is light. Yan. In Him, there is no darkness at all. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Amen. So, ano nga ba yung kahalagahan ng paglakad natin sa liwanag? Ayan. Alam natin that Jesus is the light. Amen. Siya po yung liwanag na nagbibigay sa atin ng talagang gabay. And sa atin po ngayon, ang liwanag na yan ay yung kanya pong mga salita. Amen po. Yung kanya pong mga salita.
Imagine niyo po ang isang Kristiyano na hindi alam ang salita ng Diyos. Imagine niyo po ang isang Kristiyano na namumuhay na walang bit-bit na salita ng Diyos. Di ba parang ang hirap-hirap para pong nasa wilderness ka pa din? Di po ba? So, walking in the light, kung atin po siyang maririnig, napakasimple. Napakasimple, po. Pero, dito po tayo dalhin po ng ating pong Panginoon. Kasi baby, talaga namang sa everyday ng buhay natin, siguro, yung isa nating mata is wala sa liwanag, yung isa nating kamay wala sa liwanag, yung isa nating paa wala sa liwanag. Ano po? So, gaano ka halaga ang ilaw? Di po ba? So, kung mahalaga ang ilaw, makita natin ngayon kung ito ba ay, kung tayo ba mismo ay nasa liwanag na yon. Dahil sinabi po sa kanyang salita na, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag. So, ibig sabihin, kung alam natin ang Panginoon ay light, dapat nandun din tayo. Kung nasa ng Panginoon, naandun din po tayo, di ba? So, di ba, ang hirap po kasi, di ba gaano kahirap yung bahay na walang ilaw? Di ba yung mag-brown out na nga lang eh? Ang hirap-hirap na. Di ba ang hirap? At gaano rin kahirap yung sasakyan? Kahit anong klaseng sasakyan, motor man yan, four wheels man yan, na walang ilaw. Walang ilaw sa unahan, walang ilaw sa likuran. Diba ang hirap? Kumbaga parang mismong yung driver, kahit nagaano siya kaingat, kahit nagaano siya kagaling mag-drive, kung wala pong ilaw yung kanyang sasakyan, lalo na po kapag gabi, diba? Hindi pa rin po siya mapapanatag. Amen? Hindi pa rin po siya mapapanatag. At gaano din kahirap gamitin. Total po, tayo po ay nasa modern technology na ngayon. Dati kasi hindi naman talaga uso yung mga cellphone. Diba, naumpisahan ko talaga, nagkaroon ako ng cellphone ay first year college. Pero ngayon, ang anak ko na grade 1 may cellphone. Diba? Yung ibang ang bata, 2 years old, 3 years old, may cellphone na. Pero, since nandun tayo sa modern technology na ang lahat ay gumagamit ng cellphone, imaginein mo ang cellphone na walang liwanag. Alam mo yung screen na wala siyang, pagpindot mo, walang light. Madilim pa din. Diba? Kahit nasabihin mo na hindi naman malabo ang mata ko, pero yung gagamitin mo mismo ay walang liwanag, napakahirap din itong gamitin. Di po ba? At hindi mo siya magagamit ng maayos kahit sa gaano ka pa ka-ready na marunong gumamit ng cellphone. Kahit na pasikot-sikot ng apps na yan, kung hindi naman naliliwanagan, ang ginagamit mo, useless and baliwala. Amen? So, diba, sa atin po, yung isang lugar, imaginein mo, i-date ka ng asawa mo, i-date ka ng mahal mo sa buhay, sa pinaka-exclusive at pinaka-magandang restaurant. Pero kung yung restaurant na yon, halimbawa, evening date, ganyan, walang kailaw-ilaw. Diba? Paano mo ma-appreciate yung lugar? Paano mo ma-appreciate yung ambience niya, yung ganda ng lugar? Diba? Kung wala ka namang makita, diba? Dun sa paligid mo, kahit pag-aano kaganda yan, kahit pa ang kwento sa'yo, pumunta kayo, napakaganda ng lugar. Diba? Pero kung puro dilim naman at wala namang liwanag, diba? Hindi mo pa rin ma-appreciate. And sooner or later, imbis na excited ka pagpunta sa lugar na yon, ang nangyari sa'yo, na-disappoint ka pa. Bakit ba dun pa tayo pumunta? Ang dilim-dilim naman dun. Di ba? Ang ganda nga, ang dilim naman. Di ba parang magiging reklamo ang lalabas sa atin? Nawawala yung appreciate natin dun sa isang lugar. Di ba? Even dun sa, kapag gabi na, di ba sabi ko nga, dun sa bahay, imaginein mo yung kung malayo yung poste ng ilaw at wala ka namang sarili mong ilaw sa tahanan mo, do you think ba na yung bang poste dun sa pangalawang kanto ng ilaw ng poste, poste ng ilaw, do you think ba pasok ba yun sa kaloob-looban ng bahay mo? Napasok ba at naliwanagan ba totally ang kasulok-sulukan ng bahay mo? Di ba hindi? Kailangan pa rin nating mag-provide ng sarili nating ilaw para po
maayos tayong makakita, maayos tayong makagalaw, maayos po nating malaman kung alin dito sa bahay natin ang may sira na, 'di ba? Ang kailangan na kailangan na ng pansin, 'di ba? Imagine natin 'yon. Even nag-research kasi ako kanina nung inaaral ko pa po ito. Actually, hindi po ito yung pinakang outline ko, na iba lang po. Pero siguro nga dahil depende po siguro sa makikinig. Salamat sa banal na espiritu. Alam niyo po yung country na meron kasing part ng Norway. Alam niyo yun? May part sa Norway po na ang kanila pong lugar, ayan, ay hindi po sila nakakaranas ng 1 month sila, may time na 1 month sila na hindi nakakaranas ng liwanag. Puro gabi sa kanila. At yung sinasabi doon na polar night. Yun po ay isang pangyayari na kung saan hindi sumisikat ang araw sa loob ng 24 hours o higit pa. Ito po ay sa mga lugar na ng North Pole at South Pole. Meron po silang mga ganoong mga sitwasyon sa kanila pong lugar. At tuwing taglamig po, dahil nakatagilid ang mundo, sa akin pong pag-research, ito po ay nangyayari tuwing taglamig dahil nakatagilid daw po ang mundo habang umiikot sa araw. So dahil dito, yung mga lugar po na hindi naaabot ng sikat ng araw, sa loob ng isang buwan or konti ay isang linggo, hindi po nila nararanasan ang araw. Ang umaga, ang tanghali, palagi po silang gabi. Yun po ay nararanasan sa ilang bahagi po ng Norway, ng Finland, at ng Alaska. Amen? So, napakahirap. Imagine po ang bansang Pilipinas. Ang gulo-gulo na nga ng economy. 'Di ba parang nasa darkness na? 'Di ba? Kahit saan ka tumingin parang nasa darkness na. Pero tanggalan mo pa ng araw. 'Di ba? Tanggalan mo. Kahit nga isang araw nga lang, 24 hours nga lang tayo na hindi sumikat ang araw. Sa atin napakahirap po. Kahit na po tayo ay meron pang ilaw. Dahil yung ilaw po na gawa ng tao ay limited lamang ang kaya pong suplayan ng liwanag. Bilang lang po ang oras na kayang suplayan. Even the power of the energy, electric energy, di ba? Bibigay at bibigay yan, di ba? Dahil limitado gawa kasi ng tao. Unlike po na sa Panginoon, di ba, unlimited po yung liwanag. Just like po yung sun na nilikha ng Panginoon. So doon, marami pong nararanasan yung bansang ganito na dumaraan po sa sobrang dilim. Sobrang palaging gabi. Ayan, nagiging epekto po ng kabuhayan nila, 'di ba? Kapag halos puro gabi, 'di ba? Nagiging sila malulungkutin pala, alam niyo yung ambience, malulungkutin daw, sabi yung mga tao na naroroon, tapos parang laging mga tahimik, mabigat ang puso, at nawawala po yung mga sigla nila. Kasi nga, parang feeling laging gabi. Parang gusto na lang laging humiga. Tapos, marami po yung oras na kung saan ay naghihintay na lang sila. Amen? So, nasasayang. Hindi nagiging fruitful, hindi nagiging productive. Ngayon po, dako po tayo dito po sa ating pong teksto. Amen? So, dito po, sinabi po dito, walking in the light. So, ayan. Atin pong pag-usapan, mga kapatid, what is the importance of walking in the light? Ayan. So, ang walking in the light po, hindi po yan lamang simpleng pagiging mabait o religious. Ito po ay spiritual lifestyle. Lifestyle natin yan. So, yung lifestyle ng tuloy-tuloy na pakikipamuhay sa presensya, katotohanan at kabanalan ng Diyos. So, 3 po pala dito ang atin pong pag-uusapan. The presence of God, the truth, and the holiness of God. Yun po yung importance of walking in the light. Sa sulat po na ito ni Apostol John, malinaw po niyang ipinapakita na may 2 uri po ng pamumuhay. Unang-una, nabubuhay ka sa liwanag,
Pangalawa, nabubuhay ka sa kadiliman. Walang gitna. Walang neutral ground. Ang tao po kasi, pwede siyang maaaring magmukhang spiritual sa panlabas. Ngunit nabubuhay pala siya sa dilim sa loob. Kaya sinabi dito po ni John na ang tunay na relasyon sa Diyos ay makikita hindi lang sa confession ng bibig, kundi sa direction ng buhay, kaya po lifestyle. Ano po? Kaya mahirap eh. Alam mo yun, madali kasi tayong ma-amaze sa mga sinasabi ng tao. Wow, napakagaling niya. Wow, napaka-anointed niya. Alam mo yun? Wow, grabe naman talaga siyang manalangin. Madali. Pero dito, sinasabi ni Apostol John na kung tunay tayong may relasyon sa Diyos, hindi lang dapat sa confession ng bibig yan nakikita. Kundi, ano ba yung direction ng buhay mo? Diba? Saan ka ba? Naiilawan pa ba yung buhay mo? Ang problema po kasi natin, nating mga mananampalataya ngayon, ay gusto talaga naman natin ng blessing, ng liwanag. Alam mo yun? Kaya nga, pag nakarinig na pinapag-pray na tungkol sa blessing, ay talaga namang halos attentive sa pakikinig. Pero kapag yung mismong hurtful na yung prayer, rebuking, correction ang naririnig, talaga namang halos itupi na yung mga tenga. Ayaw po ng ayaw nilang iwan yung comfort ng dilim. Amen? So gusto nila ng presence ng Diyos. Sabi ko nga, 3 lang ang pag-uusapan natin in walking in the light. Presence, truth, and holiness. So tayo po mga believer, gusto natin ng presence ng Diyos, pero may tinatago pa rin naman tayong compromise. Ngunit, ang liwanag po ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng comfort. Ito po ay naglalantad. Amen. Naranasan mo na bang mailantad sa liwanag? Yung ginagawa mo dati sa dilim, expose ngayon ng Panginoon sa liwanag. Amen? Lahat tayo dito nalantad, nakaranas ng paglantad. At dito po, yung liwanag ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng comfort, naglalantad. Ito po ay naglalantad din sa atin at naglilinis at nagbabago. Kaya nga marami po sa atin ngayon ang nalinis. Diba? At nabagong buhay. So una, walking in the light. What is the importance of walking in the light? Walking in the light means living in truth before God. Living in truth before God. Bakit? Ang sabi po doon, sa aking pong binasa, God is light. Sabi doon. Gaya niya na nasa liwanag. God is light. Sa English, diba binasa ko kanina, God is light. Ang kauna-unahan doon na sinabi, God is light. In Him, there is no darkness at all. Sa Tagalog dito, sinabi doon na gaya niya na nasa liwanag. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag. So, God is light. So, means living in truth before God. Hindi po sinabi dito ni Apostle John na God has light. Ang sabi po niya, God is light. Amen? Minsan, nagugulo na ang teksto eh. God has light, God is light, imbis na God is light, ginagawang God has light. Naiba na ngayon yung pamumuhay. Kasi naiba yung understanding eh. Siyempre, mali yung wisdom. Para bang God is love, pero dahil sa gusto ng mananampalataya ng comfort, ayaw ng correction, ayaw ng truth, ginagawang love is God. Ano bang katotohanan? God is love. Diba? Kapag iniba mo yan, maiiba rin talaga ang iyong pamumuhay, ang iyong paglakad sa liwanag. Diba? Ang liwanag po ay bahagi ng kanyang kalikasan. Kaya nga God is light. Hindi niya sinabing God has light. Hindi sinabi ni Apostol John na si Kristo ay may liwanag. Bakit? Dahil si Kristo mismo ay liwanag. Ang liwanag niya, bahagi po yan ng kanyang kalikasan.
Bakit? Yung liwanag na kalikasan mismo ni Jesus, siya ay banal. Siya ay totoo. Siya ay dalisay. At siya ay walang kasinungalingan. Kaya kapag lumalakad tayo sa liwanag, dapat tumitigil tayo sa pagpapanggap. Humaharap tayo sa katotohanan. Hinahayaan natin siya sa atin tayo ng Diyos. Kasi, kapag hindi ganoon ang atin pong ginagawa, there is a danger of hidden darkness. Maraming uri ng darkness sa buhay eh. Ito yung mga lihim na kasalanan. Di ba pag lihim, ayaw mong ilantad? Lihim na kasalanan, ayaw mong mabubuko ka. Kahit na patong-patong na ang kasinungalingan mo, mapagtakpan lang. Di ba? Ang iyong kasalanan. Amen? Ito yung danger ng hidden darkness, ito yung unforgiveness. Ito po pala yung wala sa iyo ang liwanag ng Diyos. Aminin na natin yun. Kapag tayo may unforgiving spirit, hindi tayo marunong magpatawad, definitely wala po sa atin ang liwanag ng Diyos. Kaya nga, di ba, doon sa book dito sa salita ng Diyos, sa Ecclesiastes, there is a season of joy, di ba, a season of sadness, a season of pinanganak, ng pagkamatay, di ba, ganoon. Pero yung forgiveness, hindi nilagay doon ng season ng pagpapatawad, hindi. Kasi yan ay ibinibigay agad. Kasi nga, kung nasa iyo yung Panginoon, kung lumalakad ka sa liwanag, amen, madali mong maibibigay yan. Amen? Kasi, sabi sa salita ng Diyos kanina sa 1 John, kung nasaan si Jesus, nandun din dapat tayo. Diba? So, ito yung maraming uri ng darkness. Ito yung hypocrisy, ito yung pride, ito yung bitterness, yung double life, at yung hidden addiction. Maaaring maitago ito sa tao, pero hindi po sa Diyos. Bakit? Sabi po kasi sa Hebreo, chapter 4, lagi po tayong mag-base ay sa salita ng Diyos. Bakit maaari nating maitago ito sa tao, pero hindi natin mapagtataguan ang atin pong Panginoon? Bakit po? Ang sabi po sa Hebreo chapter 4, verse 13, walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Diba? Pag binabasa ko talaga, manghihilabot ka eh. Kumbaga parang andun dapat yung banal na pagkatakot mo. Diba? Yung lahat ng ating ginagawa, maitago mo man sa tao, hayag at lantad yan sa Panginoon. At ipagsusulit mo yan. Amen? Meron tayong pananagutan diyan. Sabi doon, nothing in all creation is hidden from God's sight. Diba? Ang kadiliman ay komportable po sa laman. Totoo naman yun eh, diba? Yung mga kasalanan, gustong-gusto ng laman. Ano po? Dahil, bakit? Pinapayagan tayong magtago eh. So, pero yung liwanag ay masakit. Minsan talaga. Dahil inilalabas dito ang tunay nating kalagayan. Diba yung pagpapanggap na nga lang eh. Pagpapanggap mo na okay ka, hindi ka naman pala okay eh. Diba? Pretender, great pretender, yung mga ganon, diba? At dito maraming tao ang umaalis sa presensya ng Diyos. Sabi ko nga, 3 bagay lang. Walking in the light. Presence of God, the truth, and the holiness. Ano po? So maraming tao ang umaalis sa presensya ng Diyos, not because of God rejected them, but because light exposed them. And expose sila ng liwanag ng Panginoon. Diba? Imaginein mo, sino dito yung nasugatan na talaga, diba? Yung sugat na parang, alam mo yung ako kasi nabanlian ako ng kumukulong mantika. Ano po? Tapos po, alam mo yung lumobo, tapos natuklap, grabing sakit ng pinakang loob. Ano po, talagang labas ang kalamnan. Pero, imaginein mo yung sugat na gusto mong takpan. Tatakpan mo ngayon ng gasa.
para hindi makita yung sugat na yon, kung gaano kalalim, di ba? Kung gaano na namamaga, di ba? Kung gaano na yung epekto sa balat mo, tatakpan mo ngayon. Pero sa pagtatakip mo ngayon, natakpan mo nga yung itsura, hindi nga agad napansin kung yan ba'y paso, di ba, kung yan ba'y sugat, kung yan ba'y pasa, dahil may takip eh. Pero, once natanggalin mo yung takip, di ba, meron kang something na maaamoy na hindi maayos, di ba? At naandun pa rin, lalong nabubulok yung loob. Kasi, di ba, lalong lumala sa loob. Kailangan din po kasing buksan yon at linisin. Kahit masakit. Alam mo yun, ang sakit nun lilinisin mo. Pero kailangan niya yun para gumaling. Ganon din po sa atin. Ano po? Hindi natin kayang pagtakpan at hindi po natin kayang baliwalain ang lahat ng sugat na nararanasan natin. Kung hindi mo siya ipapalinis at hindi mo siya ilalantad, ibubukas sa Panginoon para linisin ka kahit masakit, magiging bandage ka pa rin yan. Alam mo, darating pa rin ang panahon na, ay, akala ko nakalaya na ako. Hindi pa rin pala. Diba? Ganoon po ang ginagawa ng liwanag ng Diyos sa ating puso. E na-expose po tayo. Pinapahiya tayo. Amen? Bakit? Meron siyang gustong linisin sa atin. Ano po? Pangalawa, walking in the light brings continuous cleansing. Sabi doon, the blood of Jesus purifies us from all sin. Ayan, yung sabi doon. At ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. So, napakahalaga ng wording. Amen? Sabi ko nga kanina, wag mong iibahin. God is light. Wag mong gagawing God has light. God is love. Wag mong gagawing love is God. So, ngayon naman dito, walking in the light brings continuous cleansing. So, napakahalaga po ng wording. Hindi po sinabi na purified once only. Ano po? Ang sabi po dun ay nililinis. Ibig sabihin, nangyayari. Amen? Hindi nangyari na. Amen? So, dito po, ang idea po sa original language na the blood of Jesus purifies us from all sin, ito po ay yung continuous cleansing sa atin. Ibig sabihin po, habang lumalakad tayo sa liwanag, patuloy po tayong nililinis. Amen? Patuloy po tayong binabago, patuloy po tayong hinahumble down. Hindi perfect people ang nasa liwanag. Sino po ang makasasagot kung sino ang mga nasa liwanag? Hindi po perfect people ang nasa liwanag, mga kapatid. Ano po yun? Repentant people ang nasa liwanag. Kasi hindi naman talaga natin maiiwasan na everyday po ng ating buhay sa atin pong paglilingkod sa lahat ng ating mga ginagawa, hindi naman natin maiiwasan na talagang magkakasala tayo eh. Pero dahil nga sa tayo ay nasa liwanag, ano po, andun lagi yung conviction natin na makasakit lang tayo, makapagbitiw lang tayo ng salita, andun agad para kaagad na kino-convict ng Holy Spirit. Kaya ang nangyayari ngayon ay nagre-repent ka kaagad. Ngayon, once na ginawa mo yung mag-repent, yan, isurrender, tama yun, sinabi sa Babs, surrendered heart, di ba? Makikita mo, nandun ka talaga sa liwanag. Amen? So, ano ba yung difference between darkness and light? Yung person na naandun sa darkness. Ang person na nasa darkness po, ito po yung mga tao na tinatakpan yung kasalanan. At sometimes, dinadahilan nila yung compromise. Nilalayo nila ang sarili sa conviction. At defensive po sila kapag kinokorek. Yan po yung mga person na nasa darkness. Di ba? Yung nako-convict na siya pero binabaliwala. Ano po? And a person in light naman, ito yung mabilis magsisi. Kaya nga, repented people ang mga nasa liwanag. Repentant people, ano po, mga mabilis magsisi. Laging open sa correction. At laging nagpapasuri sa Diyos. At gusto po niyang magbago talaga. Bakit? Ano po ang sabi sa awit 139 verse 23?
Awit 139 verse 23. Ang sabi po dito, O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. So ito yung mga tao na naandun sa liwanag. Ano po, palagi siyang nagpapasuri sa Panginoon. Palaging nagpapasubok, Lord, tulungan mo ako. Ano yon? Laging gusto niya na siyasatin siya ng Panginoon, even yung kanyang isipan. Ibig sabihin, nagpapakorek po siya. At once po na nahakbangan natin, ang pinakamahirap kasi yung correction eh. Di po ba? Kasi tayo may sarili tayong yabang sa katawan, may sarili tayong right na ipinaglalaban, ano po. At kapag tayo na-correct, talagang lumalayo po tayo. Amen. Pero dito, once po na tayo po ay nasa liwanag, ang correction nagiging pagpapala po sa atin. Amen. So pangatlo po, walking in the light produces genuine fellowship. Bakit? Ang sabi po doon, tayo'y nagkakaisa, sabi doon. So, ibig sabihin, we have fellowship with one another sa English translation po. At ito pong fellowship na ito ay hindi lamang po fellowship na yung parang alam natin na fellowship. Meron po siyang, pinoproduce po niya is genuine fellowship. At napakalalim po nito. Hindi magiging healthy ang fellowship kapag maraming tinatagong dilim. Kahit na gaano mo ka-close yan, hindi magiging healthy ang fellowship. Ano po? Kung meron niyang itinatagong inggit sa'yo, alam mo yon, kung meron siyang itinatagong ayaw niya sa'yo, even sa ganito pong mga pagtitipon, hindi magiging genuine po ang fellowship natin kapag po ang bawat isa ay hindi handang magpasakop sa Panginoon. Alam niyo, yung matigas ang puso. Pakinggan mo muna po bago niyo po i-contrast o i-contradict. Amen? Dahil po, maybe, ako po'y ginamit lang. Pero baka po, gusto kang katagpuin mismo ay ng Holy Spirit. So, paano mo mararanasan ang genuine fellowship sa Holy Spirit? Kung mismong sa ginagamit ng Panginoon at the back of your mind ay ang dami mong kontra. Baka pwedeng makinig muna. Ano po? I-surrender muna ang puso. Mag-flow lang muna sa banal na Espiritu. Napakalalim po ng genuine fellowship, even sa mag-asawa. Amen? Even sa kahit na kanino, kailangan pa rin natin, hindi lang basta fellowship, dagdagan po natin ng genuine na salita. Sabi ko nga, napakahalaga ng wording sa salita ng Diyos. Kasi, sa pagbinago natin kasi ang idea, mababago po tayo talaga yung atin pong kaisipan. Amen. So, bakit maraming relasyon ang nasisira, di ba? Kasi, may sikreto eh. May sikreto eh, di ba? Hindi siya nagpo-produce ng genuine fellowship. Kung kayo, mag-asawa na kaugalian nyo na mag-uusap kayo hindi lamang patungkol sa pera, hindi lamang sa mga patungkol sa mga bayarin, hindi lamang patungkol sa mga kung anong mga dapat solusyonan, have a genuine fellowship. Amen? Wala dapat sikreto, di ba? Kaya marami po ang nasisira. Akala nila yung fellowship is simpleng pakikipag-usap lang. Hindi po. Dito mailalantad yung kung sino ka sa harapan ng Diyos. Maari mong maitago sa ka-fellowship mo. Kahit pa sino yung ka-fellowship mo, maari mong maitago yung iyong nararamdaman sa Kanya. Pero kung meron kang secret, meron kang bitterness doon, may hatred ka, at meron something sa isip mo na hindi ka naman sumasang-ayon doon sa kanyang sinasabi, pero pangiti-ngiti ka, ay okay sister, ay oo nga sister, pero yung isip mo, nagdadalawang isip ka na parang, ano ba naman to, mali naman, mga ganyan, di ba? Hindi ka magkakaroon ng genuine fellowship, unang-una sa banal na espiritu. Amen? Ilalantad ka pa rin yan. Amen? So yung mga
Relasyon, bakit maraming relasyon ang hindi ang nasisira, di ba? Yung may mga pride, may deception, may hidden motives. Alam mo yon, yung meron siyang yung hidden, tinatagong ah, hindi maganda ang motibo niya. Bakit? Kasi mga kapatid, sinabi po dito na ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo nagkakaisa. So, ang liwanag po dapat ay foundation ng tunay na unity. Amen? Kagaya po sa church, kapag ang church, di ba, ay nasa liwanag, makikita mo, maaobserbahan mo may transparency, may humility, may repentance, di ba, may healing, at may tunay na pagmamahalan. Pero kapag ang church ay punong-puno ng pagtatago, ayan, nagkakaroon ng hypocrisy. Ano yun? Mga hypocrisy, ano po? Na yung spiritual performance. Amen. Pag ang church ay merong mga itinatago, alam niyo, yung kanila pong ginagawa, oo, sa umpisa, ang dami mong ma-encourage ng salita ng Diyos, ang dami mong mapapagpala. Pero, bakit paubos ang laman ng iyong simbahan? Amen? Kasi, spiritual performance ang nangyayari. Meron po kasing mga pagtatago. Amen? Hindi nagiging genuine. Ano po, ang kanyang ginagawa. At mararanasan mo yung church na punong-puno ng pagtatago, yung punong-puno na nasa kadiliman, wala sa liwanag, ano po, mararamdaman mo yung competition. Amen? Kapag merong isang tao na nagsalita sa pulpito at siya na uli yung kasunod na nagsalita sa pulpito, yung pagsasalita niya ay naka-base dun sa performance or dun sa ginawa ng isang tao na nagsalita bago pa siya. Ay, oo nga. Diba? Andun yung competition eh. At nandun yung offense. At naandun din yung division. Although hindi yan mawawala sa church, pero ako'y naniniwala na kapag ang church ay nasa liwanag, lahat po yan ay mapagtatagumpayan. Amen. Walking in the light requires daily death to self. Ang liwanag po ay hindi lamang blessing. Ito rin daw po ay crucifixion. Dahil habang mas lumalapit tayo sa Diyos, mas nakikita natin ang ating kahinaan. At po, yun po yung napakasarap na na ma-discover mo yung iyong kahinaan. Baka kasi akala natin malakas pa tayo. Sabi sa salita ng Diyos, my grace is sufficient. Diba? Kasi doon nalalantad yung kanyang kalakasan sa panahon na tayo ay mahina. Diba? So, andun din na kapag tayo lumalapit sa Panginoon, ito yung crucifixion na sinasabi requires daily death to self. Nandun yung nasisira po yung pride natin. Amen? Nasisira po. Alam mo, unti-unti, hindi ka na pala nagiging mapagmataas. Natututo ka ng mapagpakumbaba kahit na alam mo na hindi mo kasalanan. Di po ba? Pero dahil you are walking in the light, ngayon, nire-require sa'yo ngayon ng iyong spirit. Ano po? Na ibaba mo yung pride mo. Amen? At when we walk in the light, ano po? Dahil habang lumalapit din tayo sa Diyos, namamatay po lalo yung flesh natin. Kaya maraming tao ang gusto ang presence, pero ayaw naman ang process. Hindi po pwede yun. Ang presence na masusumpungan mo, may proseso yan. Hindi pwedeng lahat sa'yo ibagsak na agad ang presence. Hindi ka pa nga dumadaan sa process ng Panginoon eh. Gusto mo agad presence. Para bang gusto mo ng power pero wala ka namang presence? Ganon din sa presence. Kailangan, kung magkakaroon ka ng presence ng Holy Spirit, kailangan may proseso yan, may pagdadaanan kang proseso. The light will always confront the flesh. Ayaw ng laman ang liwanag. Dahil ine-expose nito ang selfish motives. Winawasak po nito ang ating mga ego, lalo na sa mga lalaki. Hindi po ba? Winawasak niya ng ego. Ano po? Kinokontra nito ang worldly desire. Naranasan niyo ba yun, di ba? Sabi doon, the light will always confront the flesh.
na mananampalataya ka na, hindi ka na ngayon mahilig sa mga pornography, di ba? Hindi ka na ngayon mahilig sa mga instant na pagpapala, kagaya ng mga pagsusugal, di ba? Kasi, naandun ka na sa liwanag eh. Kinokontra ngayon ng liwanag, yung flesh mo. Kaya nga sabi, walking in the light requires daily death to self. Namamatay ba talaga yung laman mo? O kapag umiigkas, yung tawag ng laman ay arya ka rin talaga. Diba? So, hindi light ang nasa iyo. Maybe, baka, na yan, yung light na, aandap-andap na laang yan. Amen? Kasi hindi mo naman napapakain talaga ng salita ng Diyos. So, alam niyo po, napakasarap na yung light na meron tayo, kinokontra yung worldly desire natin. Ano po? So, sabi po sa John chapter 3, verse 20. Tatapos na po ako. John chapter 3, verse 20. Ayan. Sabi po dito, kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Diba? Sabi doon, kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw. So, yung mga gumagawa ng masama, ayaw nila sa liwanag. Kasi expose sila nito eh. Amen? Tayo bilang mananampalataya, nasa atin ang ilaw, napakasarap na hindi na po tayo nabubuhay sa laman, sa mga worldly desire natin. Ano po? So, minsan, hindi naman talaga si Satan or ang kaaway na lagi nating sinasabi, dinamay na ng dinamay, hindi naman po talaga sila ang dahilan kung bakit nawawala tayo sa presensya ng Diyos. Minsan, umiiwas po tayo sa liwanag dahil may bagay tayong ayaw ipaubaya. Na pinipili natin, dinidesisyonan natin na umiwas doon sa liwanag ng Panginoon. Umiiwas tayo sa salita ng Diyos, umiiwas tayo na nakorek tayo, di ba? Kaya may mga bagay tayo na ayaw ipaubaya. Kaya ang nangyayari, cycle pa rin, diretso pa rin po. Yung nagpapatuloy pa rin. Naranasan mo na dati bumagsak ka sa ganyang sitwasyon, bumagsak ka sa flesh, pero dahil dinesisyonan mo, umiiwas ka ngayon sa mga kapatiran na gustong mag-correct sa'yo, sa mga kapatiran na gustong magbigay sa'yo ng salita ng Diyos, umiiwas ka sa liwanag ng Panginoon, umiiwas ka sa prayer, umiiwas ka makipag-fellowship sa banal na espiritu, napupunta ka ngayon doon sa kadiliman. Walking in the light makes us effective witnesses. Ang mundo ngayon kasi hindi lang naman yan naghahanap ng mga gifted people. Naghahanap sila ng authentic people, lalo na po sa Christian community. Alam niyo po, ang daming lumalabas na gifted people. Pero bihirang-bihira yung mga authentic people. Yung authentic, yung totoo, alam niyo yun, yun. Ang tunay na ilaw ay hindi lamang kasi nasa bibig, kundi nasa buhay. Bakit? Sabi po sa Mateo chapter 5, verse 14. Mateo chapter 5, verse 14. Ayan. Sabi po dito, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. So, we are the light of the world. So, pero ngayon, maraming tao kasi ang marunong naman talagang magsalita ng Bible. Amen? Marami ang mahilig mag-post ng mga verses sa social media, hindi po yan masama. At marami po ang talagang mukhang espiritual. Pero, meron pong kulang. Yung transformed life po. Kasi ang liwanag po, hindi po yan performance. Ang liwanag po ay manifestations ng presensya ni Kristo sa loob po natin. Kung ano yung nasa loob natin, yun ang lalabas.
Kung maliwanag po tayo sa loob, ang lalabas po sa atin ay liwanag din. Amen. Walking in the light leads to spiritual sensitivity. Kapag ang tao ay matagal sa kadiliman, nawawala po ang conviction. Alam mo yon, yung kapag hinayaan mo na pinapanatili mo na lang, maging ordinary na lang sa iyo yung, ay, minsan lang naman to, hanggang sa nakasanayan mo na, malalaman mo, nawawala ka na ng conviction. Bakit? Kasi ang conviction po, ito po yung mga namumuhay sa banal na espiritu. Amen? Kapag meron ka na buhay ang espiritu, nasa iyo ang presence ng banal na espiritu, madali kang makonvict eh. Pero kung ikaw, hindi mo na maranasan ang conviction, maybe nga, matagal ka na sa kadiliman. Hindi mo na maranasan eh. Di po ba? So, nagiging normal yung compromise sa'yo. At higit sa lahat, tumitigas ang puso mo. Pero kapag po tayo mga kapatid ay nasa liwanag, we walk in the light, di ba? Mas sensitive tayo sa Holy Spirit eh. Mas mabilis po tayo makinig. Alam mo yon? Kaya nga ako'y natutuwa sa platform na ito. Excited lahat. Alam mo yung iba? Halimbawa, ang calling time ng gawain is 7:30 na, 7:40 na, wala pa rin pumapasok. Pero dito, imaginein mo, advance pa ng 30 minutes. Hindi pa nga nag-uumpisa. Halimbawa, 8 o'clock, pero 7:30, 7:15, may call na. May mga nasa loob na. Diba? Andun kasi yung Holy Spirit eh. Maliwanag kasi eh. Nagliliwanag. Maliwanag sa Kanya ang Kanyang ginagawa. Amen? Ang hirap ng walang liwanag yung ginagawa mo eh. Amen? Paka. Amen? At napakahalaga po na kapag nasa liwanag tayo, yung consistency. Diba? Paano ka patuloy na maliliwanagan kung ikaw naman ay pasulpot-sulpot sa gawain? Diba? Ayan. So, mabilis po tayong magliwanag kapag po tayo, makinig kapag po tayo nasa liwanag. At mas malinaw po nating naririnig ang Diyos. So, dito po ang liwanag po ay hindi lang siya nagpapakita kung sino ang Diyos, mga kapatid. Ipinapakita rin ito kung sino talaga tayo. Amen? Sabi kasi doon, di ba? Bitin ko po sa 1 John. Sabi doon, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag. So, ibig sabihin, tayo kaisa sa liwanag ng Diyos. Pinapakita nito kung sino talaga tayo. At habang tumatagal tayo sa liwanag, tandaan po natin kapatid, mas nawawala po yung self. Alam mo yun? Mas nakikita si Kristo. Amen? Maobserbahan mo na lang, ay parang naiba ka. At iba po ang makakapagsabi niyan. Merong something na naiba sa'yo. Bakit? Ang nakikita na kasi nila ay ang liwanag ni Kristo. Si Kristo na ang nakikita. Nakikita na sa'yo the way you talk. Dati kung mannerism mo lamang ang mag-PI, ang magmura, di ba? Mannerism mo yun. Di ba? Ngayon walang-wala na sa'yo yun. Bakit? Nasa liwanag ka na ng Panginoon eh. Di po ba? Kung dati, wala kang pasubali sa iyong mga salita, diba? Pero dahil nagliwanag sa iyo sa Proverbs na ang salita, diba, ang ating dila ay makapangyarihan, pwede makapagbigay ng buhay at kamatayan. Ngayon nag-iingat ka sa iyong mga sinasabi, pero hindi mo ito dati alam. Bakit? Nasa dilim pa kasi tayo eh. Pero dati, diba, kapag may nakagawa sa atin ng masama, diba, grabe rin ang ating pagbabalik. May di pa sumpa pa tayo, mamatay ka na, mga ganun man din. Di po ba? Dahil hindi pa nga po natin alam. Nasa kadiliman pa nga po tayo. Pero dahil nga, nasumpungan natin ang liwanag ng Panginoon at tayo man ay nasumpungan din ng Panginoon. Ano po, sabi doon kung nasaan ang Panginoon, naandun tayo, amen, hindi tayo agad-agad makapagbitiw ng ganoong mga ugali gaya nung dati. Kasi ang nakikita na sa atin ay ang Panginoon. Di po ba? At habang tumatagal tayo sa liwanag, kaya magtagal tayo. Palagi dating naisin na nasa liwanag tayo. Habang tumatagal tayo sa liwanag, mga kapatid, mas nagiging banal ang buhay. Amen? Kung nun dati, ikaw ay babaero, kung nun dati, ikaw ay lasinggero, kung nun dati, ikaw ay sugarol, kung nun dati, ikaw ay palabura, kung nun dati, ikaw ay manginginom, aba, ngayon naman, tingnan mo naman, si Fred Fortesa. Talagang isang patotoo ko yan.
bawat pagtayo ko. Alam mo, patotoo ko yan. Kasi dati po, hindi ako natatahimik. Hindi ako natatahimik kahit nag-aanong pagpipray ko, kahit nag-aanong pagpipray ko ng self-control, hindi ako natatahimik. Kasi alam ko na ang labas niya is 7 o'clock ng gabi, uuwian ka ng 4 a.m. Amen? Lasing na lasing pa. Amen? Kaya talaga ang dami po pangyayari sa buhay namin na hindi makikita ang kabanalan. Bakit? Kasi hindi pa alam dati eh. Nasa dilim na eh. Pero ngayon, subukan lang niya. Di ba hindi naman siya sa akin mananagot. Dun sa ating binasa kanina, ipagsusulit po niya yan sa Panginoon. Bakit? Nasa kanya na ang liwanag ng Panginoon eh. Babalik pa ba siya sa dilim? Hindi po ba? Ipagsusulit na niya yon. Kaya din po natin. Kaya, ang akin pong encouragement sa inyo, manatili po tayo sa liwanag. Amen? Mas nagiging banal po ang ating buhay. When we walk in the light, ano po, maging consistent po tayo. Mas nagiging genuine po ang faith. Alam niyo ba yung genuine faith? Hindi ka na ngayon ang nagdadrive ng iyong kaligtasan. Yung light na dala-dala mo, which is si God, si Jesus Christ, ang kanyang salita. Siya na ngayon ang nagdadrive ng pananampalataya mo. Amen? Kaya nga, di ba dati naman, kilala lang natin siya, pero wala kang talagang pananampalataya. Amen? Bakit? Kilala mo siya, pero hindi naman nakita sa buhay mo si Kristo. Pero dahil sa may pananampalataya ka, yun ay alam mong maliwanag. At dahil po yun kay Jesus. Amen? Walking in the light is choosing truth over hiding. Kaya mga kapatid, piliin natin. Ano po? Na mag-walk in the light, which is yung fruit, yung katotohanan sa kanyang mga salita. Hindi mo pwedeng idahilan. Ipagsusulit mo yan. Amen? So yung walking in the light is repentance over pride. Amen? Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Kung may nagawa kang kasalanan, mag-repent ka na, huwag mo nang patagalin kasi baka maging normal na lang sa'yo kasi pinatitigas eh. Sabi kanina, pinatitigas ang puso natin eh, di ba? Kapag tayo ay nawawala sa liwanag, di ba? And walking in the light is holiness over compromise. Kung alam mong bawal-bawal, huwag mo nang ikatwiran pa na minsan lang ito, Panginoon, pumikit ka muna. Di ba? Panginoon pa ang papipikitin mo. Di ba? Para di mo makita na ako'y nagkasala. No! Walking in the light is holiness over compromise. Ano po? Walking in the light is surrender over self-will. Surrender. Panginoon na ang magdadrive sa'yo. Siya nga ang ilaw mo eh. Siya nga ang ilaw natin eh. His word is the light, is the lamp unto our feet and the light unto our path. Diba? So, hindi ito minsanang decision lamang. Ito po ay araw-araw na pagpili natin na manatili po tayo kay Kristo. So, final challenge ko po, may bahagi ba ng buhay natin o ninyo na gusto mo pa rin itago sa Diyos? Dahil ang bagay, ito po, challenge ko, ang bagay na itinatago sa dilim, eventually, sisira sa'yo. Ang bagay na itinatago sa dilim, di ba? Sisirain ka po niyan. Amen? Pero ang inilalapit mo sa liwanag, pagagalingin ng Diyos. Kaya niyang pagalingin yan. Gaya ng sugat, diba? Kayang pagalingin ng Diyos. Kahit masakit, pero grabe naman ang kagalingan, complete and fullness na kagalingan. Galing po sa ating Panginoon. Amen? Glory to God. Ayan, purihin po ang Panginoon. Isa lang pong a brief testimony lang po. Ano po, sa amin po, when we walk in the light po, marami po talagang nabago po. Unang-una po sa amin pong pag-uugali. Unang-una po sa amin pong pagsasalita. Hindi naman agad-agad na nabago kami agad ay naging lingkod agad. Hindi naman agad-agad na kami po nang lumakad sa liwanag ng Panginoon ay nag-e-exhort agad ng message ng Word of God. Hindi po. Unang-una po ay when we walk in the light, natatransform po or nare-renew po yung aking isip.
ano po, mas nakakapag-isip po tayo na naka-align po sa salita ng Diyos. Yan po yung natutunan ko when we walk in the light. Sa aking sarili, sobra po ako talaga dati na grabe. Kung akin po siguro sa amin pong pagsasama, ano po, may mga bagay po na talagang pinanghawakan ko sa salita ng Diyos. At sa amin pong mag-asawa, ano po, ako po dati talagang lagi na lang naiinggit sa aking mga kaibigan, ano po. Kasi po, ang mga kaibigan ko dati is, alam niyo yun, yung mga napangasawa dati is mga, ano yun, yung talagang mga, kasi syempre mga, degree holder po kami, mga professional na matatawag, payabangan ng mga napangasawa. Pero dumating po sa point ko na talagang gusto ko na rin mag-give up. Dahil nga, hindi ko makita yung pinapangarap ko na magiging asawa ko. Kasi, lagi po kasi ako naka-plan ang lahat. Pero pinanghahawakan ko sa Panginoon. Lord, siya yung napangasawa ko. Ibinigay mo siya sa akin. Ibinigay mo ako sa kanya na ako iningatan mo. Sinecure mo ako. Yung purity ko, yung aking pagkatakot, sa yung aking pagtalikod sa mga makamundo, even though alam ko mga kaibigan ko is kaliwat kanan ang nung mga kabataan namin, mga dalaga pa kami, kaliwat kanan ang mga nagiging karelasyon. Pero ako, Lord, na pinanghahawakan ko na yung pagkatakot ko na gumawa ng masama. Pero bakit ako napunta dito? Alam niyo po yung walking in the light na ipinakita sa akin, hindi ako sumuko sa aking asawa. At sabi ko nga, continuous po yung cleansing. Yung pala po, when we walk in the light, ang ipinaunawa po sa akin ng Panginoon, hindi ko ibinigay sa iyo ang liwanag para sa sarili mo. Ibinigay ko sa iyo ang liwanag para matanglawan mo yung asawa mo. Kaya never ko po siyang hiniwalayan. Never ko po kasi pinanghahawakan ko, imposible, Lord, na iningatan mo ako, ginawa mo akong malinis para lang sa Kanya. Imposible yun, Lord. Alam ko, talagang pinanghawakan ko, pero glory to God. Dahil sa patuloy namin, hindi rin naman po ako banal, kasi marami rin naman akong mga kasamaan ng ugali sa Kanya dati. Pero hawak-hawak ko yung salita ng Diyos, which is yung pabaon sa akin ng nanay ko. Na sabi ko nga, 13 years old nag-asawa ang nanay ko, 21 years old nabalo na siya, never na uli siyang nag-asawa. Ang pabaon niya sa akin, maging marangal ka sa iyong sarili. Amen. Dahil yan ang magiging crown mo sa iyong asawa. Kaya sabi ko, kabaligtaran man nung una na nakikita ko sa aming pagsasama. Pero dahil sa when we walk in the light consistently, ang patuloy na ako nagpapalinis kasi napopoison din naman ako, nakakontaminate din talaga, Grabe po pala. Alam niyo yung sabi niyang death to self, hindi kita binigyan ng salita para ikaw ang malinis. Binigyan kita ng salita para maging liwanag ka at malinis ang iba. Amen? So, magkaroon po tayo ng, alam mo yun, tanglaw lagi. Ayan. Panatilihin natin lagi yung liwanag. Kasi si Jesus yun eh. Hindi naman yung simpleng alam mo lang ang tama at mali. Amen? Kapag pinapanatili mo yun, carry mo ang presence ng ating Panginoon. Amen? And glory to God, tayo po ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Ilawan mo po, Panginoon, ang bawat madilim, Lord God, na bahagi po ng aming puso. Salamat po, Lord, sa gabing ito, Panginoon, Lord. Turuan mo po kaming mamuhay sa katotohanan at hindi po sa pagtatago. Sirain mo, Lord God, ang lahat ng mga pride, Panginoon, Lord God, mga pagpapanggap, Panginoon, Lord God, mga compromise, Panginoon, sa aming buhay.
Nais po namin lumakad, Panginoon Lord God, sa iyong liwanag araw-araw, Panginoon. At hinihiling ko po, Panginoon, na patuloy mong linisin ang bawat isa sa amin sa pamamagitan po ng iyong dugo, O God, at gawing mong tunay, Panginoon, ang relasyon namin sa iyo, Lord God, na patuloy po na carry namin ang liwanag ng iyong mga salita. Because your word is you, Panginoon, Lord God. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen po, and back to you po, sis.